kaibigang financial guru si Sir Vince Rapisura. Sir Vince, welcome back. Si Christian po ito sa Wise Consumer. Hi, Sir Vince. Hi, good morning. Sir Vince, welcome back. Nung isang araw, nag-uusap lang tayo tungkol sa pagbabudget dahil nga mataas ang presyo ng mga bilihin. This time naman, pag-uusapan natin, pagbabudget pa rin, pero tungkol naman sa pagta-travel. Buenos dias pala, Sige, sige. pagbati muna. Yes. Nasa Spain ka pa ba? Yes, oo. Nasa Sevilla naman ako ngayon. Okay, maraming salamat, Sir Vince. Pero this time, ang pag-usapan nating pagbabudget, concern natin ay para sa mga first-time travelers. Doon tayo mag-zero in tayo para sa mga first-time travelers. Dahil marami siguro sa atin yung mga nakapag-ipon na sa trabaho, yung mga may kakayahan ng magbakasyon. Siguro simulan natin yung discussion sa pagpaplano. As a first-time traveler, paano mo nga ba ipaplano ang finances mo kung ikaw ay first-time na babiyahe? Oo. So kung kung first time tayo na babiyahe diyan, kailangan natin mag-prepare ng budget for of course para sa travel natin. So yung budget natin for traveling or vacations, hindi dapat yan nag-exceed ng 1 month of our income for the whole year. So kung ang kinikita natin ay 15,000 pesos kada buwan, yan yung iaalat din lang natin na budget for travel. Bakit ganun ang suggested, Sir Vince, na dapat hindi sosobra sa monthly na kinikita natin ang i-estimate mo na gastos kapag ikaw ay nag-travel? First time nag-travel. Oo, kasi ang travel kasi ay aspirational yan, at ang sabi nga ay isa na ito sa mga bagong love languages, traveling. Kasi you really learn a lot from it, kaya hindi lang siya parang paggastos, pero ito rin ay pagre-recharge para magkaroon ka ng inspirasyon para magtrabaho ulit. So, ganong angle natin siya tinitingnan. Yes. Kasi kung mag-exceed ka naman ng more than 1 month of your income, ito naman ay masyado ng pero trivia lang kasi nag-research ako Christian, para sa iyo, at ang lumabas nga sa spending ng karaniwang Pilipino, ito ay 2024 survey na ginawa ng Philippine Statistics Authority. Actually, nilabas nila ng 2024 itong study na to ng Philippine Statistics Authority. Ang mga karaniwang Pilipino ay do it yourself or independent yung kanilang pagbabakasyon, nasa 3,000 pesos per trip yung kanilang ginagastos for a domestic destination. At ako natuwa ako nung nakita ko yan kasi sabi ko, pasok na pasok. Kung minimum wage natin ngayon ay nasa 15,000 pesos sa NCR o mga nasa 10,000 naman sa mga probinsya, ay pasok yung 3,000 pesos. So, ibig sabihin talagang matipid. Tapos, kakaunti lang yung nagpa-package tour kasi yung mga do-it-yourself, 98% niyan ang gumagawa. 2% lang yung nasa package tours. Mas liit pa yung sa abroad. Handa ka ba kung magkano yung usual na budget kapag international abroad? O kung yan yung tinatarget ng first-time traveler natin? So, nasa 38,000 pesos ang kailangan na ipunin. So, kung ang kinikita mo ay 15,000 pesos per month, mukhang 3 taon mo siyang pag-iipunan kung yan yung titignan natin. Parang once in 3 years ka magta-travel abroad para mag-fit pa rin doon sa budget natin na 1 month in 12 months or 1 month in 12 months yung ating ipunin para travels natin. Maganda yung pinoint mo, Sir Vince, na kailangan mo ring i-consider yung kung gaano kalaki yung kailangan mong ipunin nang hindi mo naman din na-compromise yung mga, of course, yung mga priorities mo. Siyempre, at the end of the day, ang priorities mo ay kung ano ang mga sa pang-araw-araw. Hindi ka naman araw-araw na bumabiyahe at nagta-travel eh. Pero ibig sabihin din ito, Sir Vince, yung iipunin mo ay depende rin sa kung ano ang mga target mong gawin doon sa trip mo at kung saan ka pupunta, kung domestic ba yan o international.
Yes, oo ano. At marami ngang mga ang ginagawa sa totoo lang ay ano 'no, whether international or local, maraming ang ginagawa nila ay instead na mag-hotel ay humahanap ng mga kaibigan o mga kakilala at dun na lang nakikitira 'no. Ayun, Bumibisita sa mga kamag-anak or mga kaibigan, dun na lang sila nakikitira kasi malaking katipiran yoon ano. And ang poproblemahin mo lang siguro ay kaunting pampasalubong, 'di ba? mm. Para magawa 'yoon. Oo. Ang maganda dun sa tip na yun, Sir Vince, kasi 'di ba kung meron tayong kamag-anak doon sa ibang bansa o lugar na pupuntahan Mhm, natin, siyempre tayong mga Pilipino ang culture natin, dito ka na matulog, dito ka na lang mhm, magstay sagot ko na pagkain oo. mo, at least nakamenos ka ng accommodation tsaka pagkain. Correct ano, at saka hindi naman tayo maarte. Ako nga minsan sa couch lang ako natutulog, sa mga, Mm, kaibigan ko ano. Pero Christian, hindi naman kinakailangan na ang bakasyon ay parating, by travel ano, kasi may tinatawag naman tayong, staycations ano. 'yan. So ito ay kung ang reason natin ng pagbabakasyon ay kung tayo ay magre-recharge lamang, Mm. magpapahinga, ganyan, then staycation ay sapat na yon at wala naman tayong gagastusin para doon ano, kasi sa bahay lamang tayo. At at the end of the day, ang travel naman is a form of, rest, eh. So, kahit pumunta ka dun sa isang Mhm. lugar, wala ka namang ibang gustong gawin, gusto mo lang ng magandang view, puwedeng-puwede rin yung gano'n. Mhm. Oo, oo. Kasi yung travel talaga ano yan, 'di ba, marami talaga diyan ay life goal na yan 'no. Alam ko si Alvin ay nasa Norway ngayon, 'di Oh, ba? kaya nga wala po At ngayon, eh. kaya nga ang gusto ko actually kasi, nafa-follow ko siya 'no at, mukhang si Alvin ay talagang pinaghahandaan niya at Mm. iipunan yung mga bakasyon na 'to, and that's the right way to do it ano. Kasi yung iba 'no, ito naman 'no, kung ang gagamitin niyo po ay mangungutang, Ayan, ikakaskas ang credit ayan. card para magbakasyon, naku mali po 'yan. Kasi hindi pa natin ine-earn, hindi pa natin kinikita yung pera ay ine-enjoy na natin. That sends a Mm, wrong signal to our financial discipline ano. Kasi mm. at the minimum dapat ay kitain muna natin siya bago natin sasabihin na I deserve this or ire-reward ko yung sarili ko. Kapag utang kasi, inuna mo nang i-reward yung sarili mo bago mo pa paghihirapan at kikitain. Kaya talagang mahihirapan ka kasi kapag utang yan at uunti-unti mong babayaran, madadagdagan pa ng interest. Magdodoble yung expense natin 'pag gano'n. And speaking of utang, Sir Vince, ano, Hmm, advisable pa yun para sa mga first time travelers na let's say nakapagplano sila, oo, meron silang budget, pero parang feeling ko mhm, kukulangin ito pero wala na akong mahuhugutan, eh. Puwede ba akong manghiram mhm, sa'yo, pangdagdag lang para lang masiguro na, meron akong enough pocket money o enough panggastos sa pupuntahan mhm. ko? Oo, ako talaga ay ano, strikto ako bilang inyong financial guro ha. Mm, Bawal 'yon talaga mm. 'no. Dapat talaga ay, iipunin mo muna siya at paghahandaan bago ka gumastos. Kasi ang rule natin sa pag-utang dapat ito ay ginagamit sa produktibong bagay o Correct. kumikitang bagay. Ang bakasyon at travel, hindi naman tayo kumikita diyan ano. Kaya pinagbabawal ang pangungutang. Unless ikaw ay vlogger at ikaw ay may travel vlog 'no, at yan yung pinagkakakitaan mo, kailangan mong magpundar para, ano 'no, maka-produce ng content, pupuwede kang mangutang. Pero ako I would say talaga na kapag for vacation yan ay non-productive, hindi dapat tayo nangungutang para diyan. Mm. Kanina nabanggit mo, Sir Vince, yung ano, yung DIY pati yung, Mhm, pag-avail ng mga package tour para po sa mga first time, travelers, first time pong babiyahe. mhm, Ano po ba ang mas advisable, yung DIY na mm, hawak mo yung, itinerary mo pati yung, mhm, yung mas mata-track mo yung iyong, expenses, or mag-DIY ka mhm, na isang bagsakan, ito ang nakalatag na itinerary tapos ang mm. pagpaplano.
Oo. So may mga pros and cons siya 'no, pero ako maglilin ako towards do it yourself, parati kasi mas Mm. may control ka 'no. Pero doon sa, do it yourself natin, for example kung tayo ay bibili ng airline tickets natin, mas maganda pa rin na direct tayo doon sa airline bibili compared doon sa mga third party 'no, na mga aggregators na tinatawag. Kasi Oo. kapag nagkaaberya yung eroplano o yung airline, kapag third party tayo kukuha ay mas mahirap tayong makakakuha ng danyos o kaya ng mga reimbursements or mga alternatives. Kapag direct sa airline kasi talagang aalagaan ka nila, no? And again, sabi ko nga, preparation is key. Plan ahead, no? Mayroon akong mga kaibigan na bago pumutok yung Iran war at nagkaroon ng oil crisis, Oo. 'di ba? Sunod-sunod ang mga airline promo Yes. fares. Nakapag-book sila. Oh, ngayon Naunahan. ine-enjoy nila 'yon. So, abang-abang tayo ng mga airline promos natin para tayo ay maka-advantage doon sa mas murang transportasyon ano at sisiguro din na available tayo during that time para magamit talaga natin siya kasi inflexible yung mga promo na Oo. mga tickets na ganyan ano. Tapos ang nakita ko din lalo na 'pag mga first time traveler naman tayo ano, mga usually mga kabataan ito, ang optimal na grupo na 'pag magta-travel tayo makakatipid ay in groups of 3. So, kasi Oo. kapag groups of 3 tayo at magho-hotel ay hahatian natin tatlo ano, kasi puwede tayong kumuha ng double bed tapos extra bed 'no. So, makakamura tayo, gano'n. So, maganda siya in multiples of 3. So, 3, 6, 9 'no, ganyan tayo yung grupo 'no na magta-travel. And then, iwasan na rin natin ang mga pasapasalubong at shopping 'no, kapag nandun tayo sa travel na 'yan. Kasi mas maganda naman talaga na ang pagpunta natin sa travel ang mas marami pictures, memories Mm. rather than things. Oo. Ay, yung iba kasi kapag nalaman na babiyahe ka, 'di ka pa nakakaalis meron ng nakabilin, eh. Oo. Ay kung gano'n, gawin mong parang style pabili, 'di ba? O sige bibilhin ko, Oo. bayaran mo, paktukan mo ng konti, kikita ka pa, 'di ba? Oo, uso yung ano ngayon 'di ba, uso ngayon Sir Vince yung pasabay, 'di ba yung, "O sige, Mm. gan'tong petsa pupunta ako sa gan'to, baka may mga gusto kayong ipasabay ng pabili, o sige ito ang presyo, Oo. send ko sa inyo, send niyo lang yung bayad ninyo pagbalik ko." Gano'n. Mhm, oo. Mm. At alam mo ito nga yung naano ko kasi nakabase ako ngayon dito sa Espanya 'no, at yung mga brand ng mga damit ay di hamak na mas mura sa Pilipinas kaysa dito. Kaya yun magpapalis meron mga ano parang pantalon diyan sa Pilipinas na brand na ay 3,000 ko mabibili, aba dito ay 9,000 ang bentahan parehong Mm. ano lang, parehong design lang. Ayan, kumikita ako sa kanila, 'di ba? Opo. Ang ano, Sir Vince, ang isa kong curious na tanong para sa mga bumabiyahe, and isama na natin po ang mga Mhm, first time, travelers. Yung, travel insurance, mahalaga ba talagang mhm. mag-avail Oo. ng travel insurance lalong-lalo na kung ikaw ay mag-isang babiyahe? So that's the very responsible and ano na adulting noong ano na yan, noong strategy na yan. At tama 'yun ano, kasi yung travel insurance big sa'tin peace of mind 'no, kapag tayo ay nasa bakasyon. Kasi hindi natin alam, kung anong mangyayari sa bakasyon natin. Baka may matisod tayo diyan or ma-injure tayo sa mga activities na gagawin natin. At least kung nakahanda na magbabayad doon sa mga expenses natin. Puwede ka rin kasing i-cover ng insurance yung mga, for example, nagkaroon ng bagyo 'no at mga ano, mga unfortunate Yes. ay covered 'yon. Unfortunately, ang mga giyera ay hindi covered ng travel insurance. Kaya dito ko Ah, sinasabi na mm. direct tayo sa airline kukuha na ang mga tickets natin. Kasi at least do'n matutulungan nila tayo. Kapag third party 'yan, naku, you're on your Ah. own. Okey. At least nagkaroon ako ng idea. Kasi 'di ba ang kadalasan Sir Vince, Mhm, mag-book ka ng ticket sa airline, then yun nga hmm, may mga third mhm, party, insurance companies na nag-o-offer ng mga travel insurance, separate packages pa yung mga yun. mhm. Oo. At yung ano, travel insurance, mura lang 'yan ano. So, 'pag ikaw frequent traveler at, global na separate kasi
Merong annual domestic insurance plan at meron din namang global, no, na annual. Mas mura pag ganoon. Pero kapag kunwari once a year ka lang naman nagta-travel, pwede kang kumulang ng one-time na insurance covered yung travel period mo. So usually for a 3 to 1 week na domestic travel insurance, nasa 500 to 1,000 Yes. pesos yung babayaran natin na insurance, no? Maliit na amount na yon na babayaran natin kapalit ng peace of mind kung sakaling the extreme event na may mangyari sa'yo, ma-hospital ka, ma-aksidente, or kung ano man, ano, hindi ikaw yung magko-cover doon sa 100% noong Mm. gastos na yan. No? So ang magiging ano natin dyan, ang magiging pananggalang natin ay ang insurance. Okay. Sir Vince, maraming salamat po sa ating kwentuhan. Again, may natutunan naman po tayo sa inyo. This time naman sa pagpaplano ng financial sa pagbiyahe, sa pag-travel. Salamat po, Sir Vince. Muchas gracias. Salamat. Maraming salamat. Yes, maraming salamat. At i-follow niyo po ako sa aking social media handles, Vince Rapisura po sa YouTube, Facebook at TikTok. Sir Vince Rapisura, ang ating financial guru direct from Spain. Maraming salamat po mga kapamilya sa